Hello! Akong topic is about insurance pero before that, nakatry ba ka og search about financial freedom? Kita man siguro tanan gusto maging financially free pero naa ba kay idea og unsaon pag-achieve ani? If you try nimo og search sa Google, daghan og steps na manggawas. Pero para sa ako kanina 5 steps ang ako ang naganahan. So ang first step is dapat kabalo ka kung unsaon nimo pag-manage sa imong kwarta. At least makabalo man lang ka sa difference sa asset ug sa liability. So useless ang mga next na mga step if sa first step pa lang dili ka kabalo mo disiplina sa imong sarili. Ang second step is about building your own safety net. Dapat daw sa diri na step is ang individual dapat naay emergency fund. Naay mga senaryo na nindot na kaayo ang dagan sa ilang pag-accumulate og wealth pero wala sila nakaset aside og safety net. Tapos pag abot sa sad events, tungod sa wala sila na set aside na safety net, ilan na lang gibaligya ang ilang assets like mga ari-arian or mga alahas para sa recovery sa ilang health or sa ilang family. Ang third step is about accumulating wealth, on which is daghan kaayo og pamaagi. Sa pag-invest pa lang daan, daghan na kaayo og mga choices. So depende na sa individual kung unsay tirada niya pag-accumulate og wealth. Ang fourth step is about preserving wealth. Diri na step dapat naa na ka idea about sa tax o unsaon nimo pag-manage sa imong mga assets and liabilities. Ika nga, managing your wealth wisely. And lastly, ang leaving a legacy. Bali, diri na step ang pagbuhat nimo og mga plan para sa pag-transfer nimo sa imong mga wealth padung sa imong mga loved ones. Example ani is ang estate planning ug pamana. Based sa 5 steps sa financial freedom, naay mga services na available ug gina-offer sa market. So unsa ba na company ang nag-offer ani na services? Ang tubag, life insurance. So unsa ba na services ang gina-offer ni life insurance? First encounter nako about life insurance is nagtuo ko na about health insurance rin siya. Nahibaw-an nako na naa di ay health protection ug income protection which is correlate siya sa katong second step. Tapos other products na for investment sa stock market, for retirement, for long-term savings para sa imong mga major goals in life, for education plans sa imong anak para sa preparation for college, for estate planning, ug pamana or key person. Ang insurance is consist of two types. Naay non-life insurance, naapod life insurance. Ang insurance companies diri sa Pilipinas is governed by Insurance Commission or IC. So if gusto nimo may bawaan if legit ang company, pwede nimo i-search sa website ni Insurance Commission para ma-verify if accredited siya sa Philippine government. Naay companies na non-life insurance lang, naapod companies na life insurance lang pod. Naapod companies na both naa siya'y non-life insurance, napagyud siya'y life insurance. Sa non-life insurance, diri na bilong ang insurance sa sakyanan, property insurance, product insurance, like if mag-buy ka sa Shopee tapos ipa-insure nimo ang product, tapos fire insurance, marine insurance, bonds, ug pati pod pet insurance. On the other hand, sa life insurance, mao ni ang mga services na gina-offer. Ang mga services is magdepende japon sa company if available. Example is si company A, nag-offer sila og educational plan. Pero si company B, wala sila ani. Naay duha ka klase ang life insurance. Naay traditional ug naapod variable or VUL. Ang difference nila is ang variable is investment sa stock market plus life and death benefit, while ang traditional is purely life and death benefit lang. So let's discuss about health protection. Ang healthcare system diri sa Pilipinas sa akong nahibaw-an is naatay PhilHealth, HMO ug life insurance. Ang PhilHealth which is under sa government, while ang HMO ug ang life insurance is under sa private companies. Both HMO ug ang life insurance is under sa IC or Insurance Commission. So if gusto nimo i-check ang legitimacy sa company, pwede ka moadto sa website sa Insurance Commission.
Ang premium or ang bayron nun monthly sa PhilHealth as of year 2024 is 5% sa imo declared income if employed or a minimum of 500 pesos per month. While ang HMO o life insurance is the more na nag-age ta, the more na mas mahal siya. Isa sa reason is mas prone manggawas ang mga sakit habang nag-edad ta. Isa sa reminder is if manggawas na ang mga sakit, dako na ang chance na i-decline ang application. Pero walay harm if i-try Japon og apply, basin ay ma-approve. So sa benefits nila, need na to mag-set og example. Si John, naa daw siya PhilHealth, HMO o life insurance. Ang HMO niya is na ay coverage up to 200,000 pesos, while ang life insurance niya is 1 million pesos. Nagka-unforeseen event daw o nagka-critical illness si John ug na-admit siya sa hospital. After sa treatment sa hospital ug ready na siya for check-out, ang bill niya nag-abot og 300,000 pesos. Let's assume na ang makover lang ni PhilHealth is 30,000 pesos lang, so ang remaining balance is 270,000 pesos. Kung nag-cover ni HMO ang 200,000, so ang remaining balance na lang is 70,000. Ang kanindot ni PhilHealth o HMO is masettle na siya upon check-out. Ang disadvantage na ako nakita is gamay ra ang coverage ni PhilHealth, tapos si HMO is pili lang ang doktor ug hospital na accredited. So for HMO holder, need nimo ipa-check first if ang doktor ug ang hospital is accredited para makover ang bill. Meanwhile, sa life insurance, ang pag-receive sa amount is via lump sum, meaning buo ang face amount na madawat. Isa sa disadvantage sa life insurance is dili siya ora mismo dayon makuha ang face amount. Pag start nimo pag-file og claim, naa pa nay mga requirements needed i-comply before i-release, tapos mudagan pa nag not less than 2 weeks. Nay uban mudagan pa nag pila pa ka weeks, 4 weeks pa or more. So balik ta sa atong example na si John, napay 70,000 pesos na bayron nun sa hospital. If need na niya mag-check out tapos wala pa na-release ang life insurance, ang isa sa option is magawa sa si John og personal money niya tapos mo'y gamiton para pambayad sa hospital bill. Pero if ever ma-release ang life insurance before siya mag-check out, ma-receive ni John ang 1 million peso na face amount. Tapos mo'y gamiton niya pambayad sa katong 70,000 nga remaining balance sa hospital. Ang 930,000 na sobra is automatic, depende na kang John kung unsaon niya paggasto sa kanang amount. Wala na, dili na mangialam si si life insurance ana. Based sa statistics sa Pilipinas, if magka critical illness daw ang isa ka individual, need niya og at least 1 million peso. Based sa akong nakalap na impormasyon, ang mga need i-consider og appeal if ma-critical illness is hospitalization, pambayad sa hospital, doktor ug mga tambal. Tapos next is ang medication. Syempre after ma-release sa hospital, need pa og mga additional check-ups, laboratory test, ug mga palituno na medicines para sa pag-recover. Tapos wala pa jud ta kasiguraduhan if when ang individual ma-fit to work na og balik. Then ang thirdly is ang loss of income. Dili lang sa individual, pati pod sa nag-assist sa individual. Ang 3 most common na critical illness diri sa Pilipinas kay cancer, stroke ug heart attack. A reminder lang na within 3 months sa imuhang approved application sa insurance, is dapat dili ka magka-critical illness. If may tabo man na siya, dili nimo makuha ang imuhang face amount or ang imuhang coverage. So let's discuss about income protection. Ang question is, unsa ka importante ang income sa karon? Need na to ang income para sa atong daily basic needs like food, shelter, and clothing. Need na to ang income para sa atong personal and family expenses like transportation for work and school, bills sama sa tubig, kuryente, ug internet, ug savings for emergency fund or for investment. Bale, nowadays, halos every lihok na to is need na og kwarta. Now, naay duha ka klase na makapawala sa income.
na ay temporary ug naapod permanent. For temporary, example ani is kanang matanggal sa trabaho, or if mag-resign sa trabaho, or if mag-retrench ang company, or if magsirado gyud ang company. Maong temporary siya kay kung fit to work pa, pwede ra mag-apply balik og work sa lahi na company, or pwede ra pod magnegosyo para sa naa na pod new source of income. Meanwhile, ang permanent mao ni ang death premature or kuwaon sa Ginoo, critical illness tapos dili na fit magtrabaho like if ma-stroke tapos ma-coma. Permanent disability like nabanggaan tapos na-paralyze or nagulay, og retirement or unfit na to work tungod sa katigulangon. Mag-set ta og example, si John with his wife, naa sila duha ka anak na puro naa sa elementary. Ang trabaho daw ni John is salesperson on which naga-monthly siya og 30,000 pesos. Limpyo na siya sa iyang paycheck. Bali si John ang breadwinner o ang nag-iisang source of income sa ilang family. Mao daw ni ang breakdown sa ilang monthly expenses, which is overall nagtotal og 30,000 pesos. I-assume nato na ang savings ni John is naa sa 300,000 pesos na nakadeposit sa bank, while ang face amount sa insurance niya is 1 million pesos. Sa dili ginusto na panghitabo, nagka-sad event, si John maoy naigo, worst case scenario, ikuha siya sa Ginoo. Tungod ani, ang misis ni John mao'y nimpuli as breadwinner sa family. I-assume nato na dili gusto tang dugon sa misis ni John ang savings ug busa gusto pa ni niya ipadayon. Tapos nagkuha pod siya og iha daw sarili pod na insurance on which daw na same lang ang amount. Bali ang monthly expenses sa family ni John is naa-Japon sa 30,000 pesos per month after sa pagkawala ni John. So ang 1 million pesos na nadawat sa misis ni John tungod sa katong insurance is maglast up to 2 years and around 9 months lang. Based sa statistics, around 5 to 10 years daw ang needed para sa isa ka household para maka-recover kini para sa new breadwinner na maka-income as same sa katong previous nga breadwinner. If gamito nato ni na computation, ang needed daw ni John na fixed amount is mag-range from 1.8 million for 5 years up to 3.6 million for 10 years. Balik kulang pa di ay si John og 800,000 pesos up to 2.6 million if i-base na to sa iyang gikuha na insurance policy. So let's discuss about long-term savings. Let's say imong goal is makaipon ka og 1 million para sa imong dream car or dream house ba na or dream vacation or para ba na sa imong retirement. So let's assume na naalang kay 5,000 pesos na mas spare every month. Para ma-achieve nimo ang 1 million is need nimo ang nga mag-deposit ka up to 16 years and 8 months. Ang pinaka-common na ginadepositohan is ang bank. Ang isa pa ka other option is ang life insurance. I'm not saying na kanilang, pero naapay mga other options available. So for comparison lang sa bank o sa life insurance, ang sa bank, anytime pwede nimo i-withdraw ang kwarta, while sa life insurance is nakalock in mostly around 10 years. If naay nahitabo sa owner, sa bank is approximate kung pila lang ang gideposit, maura pod ang possible pwede ma-withdraw. While sa life insurance is naay contract policy na if naay mahitabo sa owner, tapos covered siya sa policy, is madawat niya tong face amount regardless maski pila pa lang na siya ka months or years lang na siya nagbayad. For example, si John nag-deposit daw siya og 5,000 pesos sa bank monthly ug nagabayad pud siya og 5,000 sa life insurance monthly, on which naa siya face amount nga naka-indicate sa iyang policy sa life insurance na 1 million pesos na makuha daw niya after 10 years as retirement ni John. Sa wala ginusto na panghitabo, after 5 years, assume na to na naaday sad event na nahitabo. So, ang sa bank, ang overall na deposit is equivalent to 30,000 pesos.
Maura po ni approximate ang total na pwede ma-withdraw sa bank. Meanwhile, sa life insurance, ang makuha ni dyan or sa beneficiary, isang face amount na 1 million pesos. Let's say wala na itabo kay dyan ug naabot na sa 10 years og dineposit. Ang total deposit sa bank is equivalent to 600,000 pesos. Maura po ni approximately ang pwede ma-withdraw ni dyan. Meanwhile, sa life insurance, based sa assumed contract, ang katong 1 million ang iyahang pwede ma-withdraw. So for my conclusion, if naa kay target na pang long term na savings like 10 years and above, mas better if isulod nimo siya sa life insurance compared sa bank. Trivia: kabalo ba ka na pwede nimo himuong collateral sa bank ang imong life insurance policy? Yes, pwede siya. If need nimo mag-loan sa bank for your car or house ba na, or for your business, pwede nimo himuong collateral ang imong life insurance policy. So let's discuss about retirement. Ang unang mugawas sa akong unahuna if about retirement is ang SSS ug ang GSIS. Now I know na ang life insurance is nag-offer po di ay og retirement na service. Before nato i-further discuss ang retirement, needs nato i-tackle ang inflation. So unsa di ay ang inflation? According to IMF, inflation is the rate of increase in prices over a given period of time. So sa Binisaya na term, kung dati ang pandesal tag piso lang, karon tag 2 na ang isa. Kung dati tag piso ra ang isa ka candy, karon tag 4-5 na. So if target nimo magtigom para sa imong retirement, need nimo i-consider sa computation ang inflation. According to statistics, ang average inflation diri sa Pilipinas is naa sa 4% to 7% yearly. So for example, sa kanina table, if gamito nato ang 4% yearly inflation rate, let's assume na on year 2000, tag piso lang ang isa ka candy. By year 2010, tag 1.48 na ang isa. And by year 2020, tag 2.19 na ang isa ka candy. And so on and so forth. For retirement computation, let's have an example. Si John is 25 years old. Target niya na by age 50, gusto na siya mag-retire sa work. So naapa siya 25 years for preparation na makatigom siya para sa lifestyle na gusto niya sa pag-retire. Based sa pag-compute niya para sa lifestyle na gusto niya, nag-come up siya na need di ay niya og 30,000 pesos monthly income based sa karon na market value. Bali target niya magdawat og 30,000 market value sa karon from age 50 hangtod mag-age siya og 70. If i-consider nato ang inflation, by age of 50 ni John, ang 30,000 pesos na market value is approximately equal na siya sa 80,000 pesos. So in total, ang needed ay ni John para sa iyang target na retirement is 19,200,000 pesos. Additional info, kung gusto ka makabalo sa estimated amount na ma-receive nimo sa SSS monthly, i-search sa Google ang SSS Pension Calculator. Click lang ang first na magawas under sa SSS na website, input lang ka sa needed na details, imong monthly contribution, plus when ka nag-start og hulog. Tapos press lang ka og calculate. Afterwards, magawas ng estimated monthly pension nimo. So for summary, natakil na nato ang health protection, income protection, long-term savings, ug ang retirement. For any questions or clarification, or if gusto ka makabalo about sa other services, mao ni ako mga details para makontak ko ninyo.